Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:04 sa aga. Nagapangunan nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon ng mga probinsya. Mga pananaw sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong nga aga. Yung bantayan, yung sunod. Agrikultura nagapabilin nga prioridad sa administrasyon sa tuig 2026, 297 billion pesos nga pondo ginpain para sa agriculture sector. Joint inspection ginpatigayon sang LEO, City Engineers Office kag City Architect sa SM sa Central Market kasunod sang pagkaguba sang mga tiles sa isa ka establishmento. 100% refund sa mga vendor sa Central Market nga nagkalabasa nga produkto ginpasalig sang LEO. Kag pagpapakayo sang Iloilo Sports Complex Track Oval. Kabahin sang prioridad sang Iloilo Provincial Government. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:07 sa aga kag karon sa detalye sang mga balita. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. May pinakadako nga bahin sang 2026 national budget ang sektor sang edukasyon. Kahapon nga adlaw Lunes, Enero 5 ginpirmahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang General Appropriations Act for fiscal year 2026. Yara sa 1.3 trillion pesos ang inallocate nga pondo para sa sektor sang edukasyon. Katumbas sini sang 4.36% nga GDP sang pungsod ang nagakaigo para malabot sa Pilipinas ang benchmark sa idalom sa UNESCO Education 2030 Framework. Sa iyang speech, ginpahayag ni Presidente Marcos nga kabahin sa budget ang pag-hire sang teaching ag non-teaching plantilla positions sa mga pampubliko nga bulutuan, promotion o reclassification sa mga manunudlo kag ang pagpatindog sang dugang nga hulot klasihan. Radyo Pilipinas News. May pagpasiguro sang universal healthcare kada Pilipino sa administrasyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Nagbabaton sa labing unang kaiginan sang dako alokasyon sa national budget ang health sector. Yara sa 448.1 billion pesos ang ginpain nga pondo sa sektor sa ikaayong lawas. Pinaagi sini mas mapabaskog pa ang Universal Healthcare Fund sa Department of Health, labi na ang pagpatuman sang zero balance billing, mas madasig nga pagsabat sa communicable kag non-communicable diseases, disease surveillance response mechanism, pagpatuman sang sustainable health financing kag madugangan man ang mga doktor kag nurse sa pungsod. Gidalauman nga pabaskog pa ang Philippine Health Insurance Corporation paagi sa pag-aprobar sang mas dako nga budget sa health sector. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Agrikultura nagapabilin nga priority investment sa Iban pa nga effects sa merkado sa idalom sa ilang nga kasugtanan sa warranty. Last week ang nataboto gani ang nagubato nga tiles na pwede immediately kayo man ko masakon sang native products kag bugas. Ginpahayag niya nga padayon man ang ila pag-istorya sa mga market vendors kag pagpatigayon sa inventory kag investigation report. Agod may baluan ang kabugusan nga halit sa nagluntad nga insidente. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 1 milyon ka pesos ang budget na ginpain sa Iloilo Provincial Government para sa pagpakayo sa Iloilo Sports Complex Track Oval. Ini ang pagpatag sa Iloilo Sports Management and Development Office kasunod sa reklamo sa isa ka netizen na tuhoy siya nakitaan nga guba sa Track Oval. Suno kay Ray Cabarles ang ISMDO ang plano nga pagpakayo sa ISC Track Oval. Nag-agi sa bidding process atong Disyembre 2025. Apang wala ini matigayon bangod ang kontraktor wala makaingagaw sa proseso. Subong Enero 2026 may schedule na ang Bids and Awards Committee sa probinsya para sa rebidding sang project. Ngayon pa siguro ni Cabarles nga komitido ang probinsya sa pag-improba sa mga pasilidad sa Iloilo Sports Complex. Radyo Pilipinas.
Radyo Pilipinas News. Negros Occidental Provincial Government ginplastar ang mga development agenda para sa tuig 2026. Radyo Pilipinas. Yari ang balita ni JP Hebas. Patpat ni Negros Occidental Governor Bong Lacson sa giniwat nga labing una nga flag raising ceremony karong nga tuig sa provincial capital ang mga development agenda sa probinsya subong nga 2026. Nakit nga diri ang pag-operate sa mga bagong tukod nga slaughterhouse Sinubaan, Kawayan, Binatbagan, Murcia, Tuboso, kag San Carlos City nga ginalauman magapabaskog sa meat processing capacity sa probinsya kag magasigurado sa kalidad kag safety sa mga pagkaon. Papagunon man sa provincial government ang disaster preparedness kag emergency response capability CB pinaagi sa pagtukod sang E911 command post kag logistics hub sa tanan nga distrito agud ba siguro ang well-coordinated nga pagresponde sa tion sa emerhensya kag kalamidad. Dugang pa diri ang pagtukod sang pulian sa pila ka nga opisina sa Negros Island Region sa Cyber Center Complex. Isa sa mga highlights ng 2026 Dinagyang Festival ang kasaglihan sa Kabanwahanan. Para sa Bagong Pilipinas, Mayan Grace Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bukas na sa mga motorista ang dalan sa tubang sa La Paz Public Market matapos iningagin buksan sa mga motorista kahapon nga adlaw. Mahimo na nga maagyan ang bilog nga lanes ang karsada matapos ang ginpatigayon nga clearing operation sa mga napahamtang nga kiosko sa mga vendor sa lugar. Nakabantay naman mga personnel sa Iloilo City Traffic Transportation Management Office o kon ICTTMO sa tanan nga mga intersection sa Huervana Street agud giyahan ng mga motorista nga nagalabay para mangin masulhay ang trapiko. Hugot naman ginapatuman ang no parking sa igad sang dalan sa La Paz Public Market. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo Provincial Government nagiwat sang kick-off ceremony para sa Zero Waste Month celebration. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Areñata. Naghiwas ang kick-off ceremony ang Iloilo Provincial Government para sa Provincial Zero Waste Month celebration. Kadungan sa kick-off, ginatagan sa award ang top 5 ka opisina sa waste diversion. Lakil